Sir, let me ask you your opinion dun sa ano sa progress or lack of progress doon sa impeachment complaints versus VP Sara Duterte. Kasi we talked to, I think it was Benny Abante, di ba? Kung kasi si Benny Abante, ang sabi niya parang nanlalamig na raw ang Kongreso dun sa pag-abante ng tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara at baka daw mauna pa ang o maunahin pa yung eleksyon kung sakaling paandarin pa ito. Ano po inyong tingin doon? Ang sinasabi ko nga po ay at this point, meron pong tatlong possibilities lang dyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawa, kung itutulak siya ngayong Kongreso, ngayong set ng Senado ang magliliti sa kanya, or palalagpasin hanggang sa susunod na Kongreso, meaning yung mga bagong senador ang lilitis. So yan po ang tatlong posibilidad. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero ang isipin po natin ay meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. So kailangan na lang talaga dito it's a wait and see game at this point. Kasi kagaya nung di ba yung sa ICC dati, o sabi nun talagang hindi pwede, ipapakulong pa raw kung sino yung mag-cooperate. Talagang mahigpit yung mga pananalita nun. Pero kinalaunan, di ba, bukas sa posibilidad, then eventually, kung sa Interpol padadaanin, wala magagawa, kundi papa-aresto. So nakita natin how the public communications or external communications change over time. So we'll have to wait kung ano talaga ang plano. Senator, are you willing to give estimates or percentages dun sa mga tatlong possibility na binanggit mo? At this point in time, base lang ito dun sa ating pag-analisa, baka hindi malabo na yung pagbasura kasi talagang it is against the interest of the Marcos administration, may basura to. So mga 0% yun? 0%. Zero yan. Sabihin mo na lang 1. Sabihin mo 1%. 1%. Tapos merong kang itong dalawang senaryo na ngayon ipapasa or ano. So sabihin na lang natin kahit kalahati. 50-50. Kahit kalahati. 50-50. Siguro 49.5. Talagang minority pa eh. Ang kasi naman natin dito is yung parang it's against their interest kasi. Hindi nila masasabi yan because of the nature ng political environment ngayon, mag-eleksyon, at itong Duterte, admittedly, may influensya sila sa Mindanao. So ayaw mo naman yan i-alienate kung ikaw yung Marcos administration. So kaya they will have to finesse their communications wherein kung may mangyaring impeachment, palalabasin nila, hindi sa amin yan. No? Ang comparison ko niyan, kagaya nung panahon niyan, nila Sec Ronald noon, yung kay Supreme Court Chief Justice Corona, nung tinulak yung impeachment, hindi naman openly nagsasalita si President Aquino noon, si Pinoy na supportahan yung impeachment or ituloy niyan. Wala ganun biglaan na lang yun.